But for now, let's begin with our drill. So subukan po natin, no? Ang inyong natutuhan at kung kayo po ay ready na para dito sa ating drills, pag-type po ako dyan ng ating magic word na LPT 2025. Sige po, no? And we would request for your active, very active participation para sa drills na ito dahil sa isang review center, ang paniniwala po namin, we do not just teach one thing, no? We make our effort, no, to to allow our members to remember what we have taught them. So syempre, no, hindi lang sapat, no, yung naituturo namin yung konsepto. Dapat, no, nababalikan at naaalala ang mga ito, no? So yes, ayan na, bumabaha na po ng LPT 2025 dito sa ating comment section at dahil po dyan tayo po ay makapagsisimula na. Alright? Let's begin with question number 1. Which of these countries practices theocracy? Yan po ba ay Saudi o yan po ba ay Iran? Sige nga po, tingnan po natin once again. Which practices theocracy? Saudi po ba yan or Iran? No? Naku, kung ikaw ay Soksay Major, parang number 1 country yan sa isip mo dahil paborito ng board exam, no? Itong theocracy na ito. So once again, which country practices theocracy? Alright. Ayan na at sabay-sabay ng pagsagot ng taong bayan ng Iran. Ang tamang sagot po natin ay correct. It's Iran. Tumpak! Yes, no? So sabi nga po natin, halimbawa ang Saudi, kahit na Islamic laws, no? Kahit na very much influential ang Islamic laws nila, pero ang nagsisilbi pa rin po nilang leader ay isang monarch, no? Yung kanilang king o yung kanilang prince. Samantalang dito sa Iran, yan ang perfect na example ng theocracy kasi kung sino ang government leader, siya din ang religious leader. Let's proceed to the next question. What is being reduced by the Kyoto Protocol? Greenhouse gas emissions po ba o non-renewable energy po ba? Ayan na, no? Nagsistart na tayong baligtarin ang mga question po natin. So once again, ganito din po kasing ang ginagawa ng board exam. So yes, no, kung ang dati ang tinatanong yung Kyoto Protocol, ngayon ano naman ang nababawasan sa Kyoto Protocol? The answer is, ayan, no? Ayan. Mahusay. Ang tamang sagot po natin ay greenhouse gas emissions. So pa. Alright, what about this one, mga kababayan? Sino ang nagsabi that electronic media disconnected people from reality? Yan po ba ay si Malthus o yan po ba ay si Baudrillard? Ayan na, pinag-uusapan na natin ang ating mga thinkers, no? Dito sa social studies. So once again, electronic media disconnected people from reality. Parang kumbaga nakalimutan natin ang realidad dahil sa sobrang pagkababad po natin sa ating mga cellphone. Sino po nagsabi nito? The answer is, tumpak. The answer is Baudrillard. Tumpak. Ayan, no? Pero tatandaan din po natin si Malthus dahil suki naman si Malthus sa Gen Ed, no? Ano po kasi sinabi ni Malthus, no? Ang sinabi po ni Malthus, mas mabilis, no, ang pagdami ng populasyon kaysa sa pagdami ng pagkain, no? Para kumbaga, kung ito yung dami ng populasyon, ito lang yung dami ng pagkain, ayan tuloy nagkaka-crisis, no? Kay Malthus po yan, tatandaan natin. Pero dito naman po sa social studies sa ating majorship, ang famous ay si Baudrillard na nagsasabing electronic media disconnected people from reality. Let's proceed, okay? Which claim part of South China Sea? Sino daw po ang nagkiklaim ng kanilang part sa South China Sea? Indonesia po ba or Malaysia? Sige nga, subukan po natin ito. Coach, wait lang. Naguguluhan na yung utak ko. Kasi nung nakaraan ang tinanong ninyo, which does not claim part of South China Sea? At ang sagot ay Mexico. Pero ngayon, which claim part of South China Sea? Sino po? Sino po? Sino po? Ayan na. At may mga sumasagot ng Malaysia, may sumasagot ng Indonesia, nahahati ang taong bayan. The correct answer is, it is Malaysia. Tumpak, no? Aba, naku, ang mga nakakuha ng tama dito, palakpakan nyo yung mga sarili nyo dahil ay kagaling talaga, no? So this is the visual that we are using dahil ang napansin po natin, lagi pong may tanong, no, tungkol sa mga bansang talaga naman nagkiklaim ng part dito sa South China Sea. So we have Vietnam, we have China of course, and the Philippines, Taiwan, Brunei, and Malaysia, no? So tumpak po para sa inyong lahat, okay? Alright, so ang kagandahan dito sa Gurong Pinoy, no? This is your safe space, no? Walang maihiya kapag
mali ang sagot, okay lang maligwak. Kasi ang mahalaga natututo. Ligwak, hey! Proceed to the next, okay? Ito po, napag-usapan po natin ang theories of crowd behavior. A political rally where like-minded individuals gather to protest against government corruption. Yan po ba ay sang-ayon sa contagion theory o yan po ba ay sang-ayon sa convergent theory? Yan, no? Subukan po natin dahil na-discuss po natin ito nung nakaraan. Ang tanong, kaya bang may apply, no, sa mga situations na gaya nito? Ulitin ko ho, a political rally where like-minded individuals gather to protest against government corruption. Yan po ba ay contagion? Yan po ba ay convergent? No? And by the way, para po sa mga bagong dating, nasa drills pa lang po tayo. No? Ang drills po na ito ay one way po natin para ma-review yung mga na-discuss nung ating session number 2. No? So wag po kayong panghihinaan ng loob kung hindi nyo po alam yung mga sagot. Okay? So yes. Ayan na nga. At napansin ko na nga, ayan na, no? Puro contagion ang nakikita ho natin. Ito ho parang feeling ko dito na mapapasok yung mga talagang, naaalala nila lahat ng theories of crowd behavior, no? Sa kanilang isip, sa kanilang puso, no? Sa kanilang kaluluwa. The answer is the convergent theory. Oh my God! Oh my God, no, Coach, bakit naging convergent? Di ba yung last, ang sagot ay contagion? Yun na nga no? So yes, ganyan po ang kalakaran ng board exam. Parang kumbaga, kung magbibigay siya ng theories of crowd behavior, kung ang contagion ang lilitaw this season, ang next season, yung mga nasa other choices, kaya kailangan pinag-aaralan din. Ulitin lang ho natin, ano po kasi yung contagion? It's on hypnosis, on hypnotizing the people, no? Kaya nakakasabay sila, no, doon sa crowd. So para kumbaga na-hypnotize sila ng crowd. Anong sinasabi ng convergent? Ang convergent, may para-parehas po silang goals, kaya sila nagpunta sa isang lugar, they formed a crowd. That is convergent. Diba sabi nga po natin, pag converge pupunta sa isang lugar. Look at this one. Political rally where like-minded individuals gather to protest against government corruption. Diba? Clear po ba? So yes, pahingin naman po ako ng clear dyan sa ating comment section kung malinaw po para sa inyo kung bakit convergent ang ating naging sagot. No? Yun na nga like-minded individuals na nga ibig sabihin may pare-parehong goals. No? Sige, ayan na nga po. Alright, no? So clear down. Let's proceed to the next one. No? A group of strangers at a music festival suddenly organizing themselves to help injured people after an unexpected stage collapse. Contagion theory po ba yan? Or emergent theory po ba yan? No? Sige nga po, tingnan po natin once again. A group of strangers at a music festival suddenly organizing themselves to help injured people after an unexpected stage collapsed. Ayan na nga po. Yan po ba ay contagion? Yan po ba ay emergent? Ayun na. At nagising na ang taong bayan, no? Parang kumbaga, hindi naman na kami maluloko, Coach Jun. Ayan na nga. Mahusay po. Ang tamang sagot ay emergent theory, no? Kasi paano po natin define ng emergent? Ayan na, may para-parehas kayong goals. Nagsama-sama kayo sa isang lugar. So gaya po dito sa situation na ito, para-parehas silang mahilig sa music, pumunta sila sa music festival. Pero bakit naging emergent? Because out of that situation, out of that crowd, nakabuo kayo ng bagong goal. There is a goal that emerged, no? A new goal that emerged from the situations or instances in that event. O halimbawa po dito, ayan, nung una pumunta ka doon para lang sa music. Pero ngayon, no, nagkaroon ng bagong goal kasi nag-collapse yung stage, no? So ngayon nagsama-sama kayo para tulungan yung mga nadamay, no? Alright, yes, kasi may nabuong new goal, di ba? Yan po ang kagandahan kapag nauunawaan po natin yung mga theories na ito. No need to define them word by word and no need to memorize them word by word. Ang mahalaga po na uunawaan natin, no? What about this one? The senatorial aspirant gives a fiery speech and the crowd begins chanting and acting aggressively. Yan po ba ay contagion o yan po ba ay convergent? Sige nga po. Subukan po natin once again. The senatorial aspirant gives a fiery speech and the crowd begins chanting and acting aggressively. Contagion ba yan o convergent ba yan? O, ang clue po natin dyan, ayan na nga. Ang clue po natin dyan ay yung fiery speech. O, ano kaya meron dyan sa fiery speech? Ayan. Naku, napakaraming ganyan po nating mga politiko, no, dito sa Pilipinas, no? So kumbaga, sagot po natin na itumpak. This is a contagion theory. Yes.
Kumbaga napakarami po natin mga politiko na napakagaling po talaga magsalita. At kapag nagsalita sila, humihiyaw ang taong bayan. Nadadala ang taong bayan. And in view of that, ayan na nga po, no? Nagkakaroon po tayo ng hypnotizing influence. Ayan, no? O what about this one? O ito na po, no choices. Who is the first Olympic gold medalist from the Philippines? Sige nga po, ha? Sino kasi to? Again, the first Olympic gold medalist from the Philippines. Sino po ito? O kahit apelido na lang po, o kahit first name na lang po, wrong spelling is considered, no? Ayan, dahil sa mismong board exam ay meron naman pong choices. Once again, the first Olympic gold medalist from the Philippines, mahusay. This is Hidlyn Diaz. Tumpak, okay? O what about this one, mga kababayan, no? Kapag po pinag-uusapan natin yung mga private national groups with their national advocacies, ano pong tawag dyan? Sige nga po, ha? Again, no, private groups with advocacy, ayan, no? Ano pong tawag dyan? So, halimbawa yan, yung Ayala Foundation, Angat Buhay, Coca-Cola Foundation, ano pong tawag sa kanila? Ito po yung mga tinatawag nating, ayan, letter C, ayun na, napakahusay ni Ma'am Montisa, Ma'am Princess, mahusay po, no? Ito po ang civil society. Tumpak, o diba? Hala, yung iba naglalagala, taka lang, Coach Jun, bakit walang choices? Ganyan po talaga. Nire-recall po natin, no? Exercise po sa ating mga isipan. What about this one? When someone hurts or controls their partner, ano pong tawag dyan? Sige nga. Again, no? In our contemporary issues, ano po ang tawag natin doon sa act of controlling, no? Act of hurting or act of abusing, no? Your intimate partner. Yan po yung tinatawag natin, si Ma'am Princess, ha? Talagang isa sa mga frontliner natin. Mukhang meron tayong next na high rater top notcher dito. Ayan na nga. Yes po, the answer is domestic abuse. Alright, what about this one, mga kababayan? What is the smallest state in terms of territory? Sige nga po, pag-usapan natin again, what is the smallest state in terms of territory? Dahil nung nakaraan po ay pinag-usapan po natin yung mga unang items natin sa geography na i-continue po natin maya-maya, no? Sige. Ayan na, si Ma'am Jamie hindi nagpapatalo, no? Ayan na nga, si Ma'am Mary May, mapakahusay. Ang tamang sagot po ay ang Vatican. Tumpak, okay? Pero ang tanong, no? Ano naman ang smallest state in terms of population? Sige nga po. Again, kung ang Vatican, ang smallest state in terms of territory, ano naman po ang smallest state in terms of population? Alright. Still, it's the Vatican. Tumpak, di ba? Napaisip yung iba, ha? Oo nga, no? Oo nga. Dahil pinakita ko po na nakaraan, ang liit-liit lang talaga ng Vatican, tapos around 800 people lang ang nakatira dyan, no? So yes, ang sagot ay Vatican pa rin. Alright. Next question. Among the methods of charter change, alin po yung pumapatungkol doon sa petition of all the registered voters? Di ba meron po tayong 3 methods of charter change? Alin po yung pumapatungkol doon sa yung mismong mga residente, yung mismong mga citizens, sila ang magpo-propose ng changes on our constitution. Ano po ang tawag natin doon? Kapag nakuha nyo po ito, Diyos ko, papalakpakan ko na po talaga kayo. Sino kaya ang una ano kasi yun? Charter change. Ayun na nga po, Sir Marvin. Napakahusay ang tamang sagot po natin ay, it's the People's Initiative. Ay, kagaling. Diba? Meron nakaalala ng Charter Declaration kasi yun yung last nating tinanong, diba? Ang sabi po natin, which is not among the methods of charter change, no? Ang sagot po doon, Charter Declaration. Pero yung other 3, yun po yung methods at tiningnan po natin yung pagkakaiba-iba nila, no? Para sa madaling salita, ganito lang yung pinagkaiba-iba. Depende sa kung sino ang primary key player ng charter change, no? Kapag ang mga tao, kapag ang mga residente mismo ang nagdemand na baguhin ang konstitusyon, it's called the People's Initiative, no? Pero kapag halimbawa ang Kongreso ang nag-act as the key player, ang tawag po doon, Constituent Assembly, no? Paano naman daw kapag may naghalal tayo ng delegates, namili tayo ng delegates, sila yung naging key player, yun po yung Constitutional Convention, no? Sa mga hindi po nakakahabol, again, ang kagandahan, meron pong replay ang ating diagnostic number 2, no? Sige, let's proceed to the next question. Babylon is present day. Ano po ang tawag sa Babylon ngayon? Sige nga po. Again, Babylon is present day. Ano kasi yun? Alam ko yun eh. Ano po yun? Sige nga. Alright. Diba? This is this is Tumpak. It is Iraq. Ayan.
Eh, Diyos ko, actual board exam question po ito, no? Actual board exam question. At saka sabi ko nga po, para po sa mga bagong datingan, naku, maganda pong alalahanin natin ang ating keyword, di ba? Iraq, kabay, Babylon. Di ba? Iraq, kabay, Babylon. O Iraq, Babylon. Iraq, Babylon. O, di ba? Iraq, kabay, baby. O, di ba? All right, what about this one? Persia is present day. Oh, this is our last question. Again, Persia is present day blank. Ano po ang tawag sa Persia ngayon? Ha? Ano kasi yan, coach? Ano kasi yan, coach? Oh, ayan, Persia is present day. Ayun na nga si Ma'am Lauren, hindi nagpatalbog. Ang tamang sagot po natin ay Iran. No? At ano po ang keyword natin dito mga kababayan? Bakit Persia? Because Iran. No? Kasi marathon yan, eh, no? Maglalakad ka ba? O bakit Persia? Because Iran. Persia, Iran. O, di ba? And